nga pong pag-aaralan muli ngayon ay chapter 10 pa rin, at this time ay verse 17 to 24 na. Meron pong sinabi si J.C. Ryle sa parting ito ng banal na kasulatan na ating pag-aaralan ngayon, at babasahin ko lang yung kanyang sinabi na nagbibigay sa atin ng dagdag na kahandaan upang maintindihan po natin ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Ito po ang sabi ni J.C. Ryle. Sabi niya, "Nothing sublimes the eyes of our soul to the beauty of the gospel." Kumbaga, wala daw ibang nakabulag sa ating sa mata ng ating kaluluwa upang makita natin ang kagandahan ng Ebanghelyo. At ano daw ito? Sabi niya, "The vain and delusive idea that we are not so ignorant and wicked as some, and that we have got a character which will bear inspection." Kabaliktaran po ito sa sinasabi ng Romans 3:23. Na iisipin mo na mayroon kang katangian na po pwedeng makabasa sa pamantayan ng Diyos. Kasi sabi sa Romans 3:23, diba? All have sinned. Pero sabi dito, ito daw yung nakakabulag sa atin na iniisip natin na pwede tayong makabasa sa pamantayan ng Diyos. Bagkus ito dapat daw ang meron tayo. Sabi niya, "Happy is the man who has learned to feel the wicked, or the miserable and poor and blind and naked." Kumbaga, masaya tayo o mas pinagpala tayo, sabihin na lang natin, kung ito makita natin kung sino tayo, na tayo ay napaka-masamang makasalanan. Kumbaga, napaka-miserableng makasalanan. At sabi niya, to see that we are blind and bad and yun daw yung first step toward being really good. Kung makita natin yung katotohanan na tayo ay bulag, masama, yun daw naman ang unang hakbang para mas lalo tayong makamtan natin ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi niya pang huli, to feel that we are ignorant is the first beginning of the saving knowledge. So ito po yung ini-emphasize din ng ating Panginoon sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Okay? So dito po sa pag-aaralan natin ngayong umaga ay mayroon pong apat na bahagi. Ang makikita natin dito na sinasabi si Luke sa buhay muli ng ating Panginoon. Yung yung unang bahagi po nito ay makikita natin sa verse 17 to 20. At ito po yung bahagi na kung saan ang mga apostol o yung mga disipulo na ipinadala ng Panginoon bago sa mga lugar na pupuntahan niya, ay may mga pinauna siyang disipulo na napag-aralan natin last week. This time, bumalik na sila. At mapakaganda yung kanilang ibinalita sa kanilang naranasan sa paghayo. Talagang, ano tawag natin dito? Galak na galak sila. And then sa verse 21 and 22, makikita naman natin yung panalangin muli ng ating Panginoon dito. At sa kanyang panalangin, makikita natin na makikita natin doon sa kanyang panalangin yung tinatawag na sovereignty, o kung ano yung kapangyarihan, kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos.
And then sa verse 23 to 24, makikita naman natin dito yung kakaiba na naman na pangyayari sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, kasi dito ay pinapakita niya na mayroong napakagandang pribilehiyo o natatanging pribilehiyo na mayroon ng isang mananampalataya sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon at sa panahon ng bagong tipan. At ano nga ba yun? Makikita natin yun mamaya. So kung naalala nyo nga, na last week, yung sa chapter 10, umpisa sa verse 1, ay nakita natin na yung mga disipulo nga na ipinadala ng Panginoon ay sinabihan niya na manalangin, di ba? And then, sinabi niya, napuntahan niyo yung mga bayan na ito, napupuntahan ko rin, pinauna kayo. Ganun. And then, sa pagpunta nila, binigyan niya sila ng kapangyarihan na magpagaling. At bilang patotoo na ang kanilang daladalang mensahe ay talagang galing sa Diyos. Patunay na kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos sa kanilang buhay. O patunay na hindi tao ang nagpadala sa kanila kung hindi ang Diyos. So yun, binigyan sila ng kakayanang magpagaling. And then, yung dala-dala nilang mensahe, sabi natin noon, ay yung kaharian ng Diyos. At ito nga, nung bumalik na sila, napakaganda ng kanilang report. Masayang-masaya sila sa kanilang ina-report sa Panginoon. Na kumbaga, para bang sabi nga natin doon ay yung kanilang kagalakan ay hindi nila maitago. Kung nakita na kayo ng ganoong tao, na yung sa sobrang kagalakan niya, parang maglulundag na ba o magsisisigaw, ganun yung naging resulta sa buhay ng mga disipulo dahil sa kanilang naranasan. Pero mamaya makikita natin na kahit ganun yung kanilang naranasan, mayroong sasabihin ng Panginoon sa kanila na huwag kayong masyadong masiyahan diyan sa inyong naranasan. Kasi mayroon pang mas dapat na kung saan ay dapat ay nagagalak kayo. Magalak na kayo dyan, pero alam nyo, mayroon pang mas dapat mo ikagalak. Mas malalim na dahilan kung bakit dapat kayo ay nagagalak. At yan po yung ating mapag-aaralan mamaya. So bago natin basahin ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami ay muling nagpapakumbaba sa inyong harapan, sapagkat alam niyo nga, Panginoon, na kung sa aming sarili lang ay hindi po namin kayang unawain ang inyong salita. Kung kaya't sinasamo namin ng patuloy na patnubay o tulong ng inyong banal na Espiritu, na bagamat sa katotohanan ay hindi naman po mahirap intindihin ang inyong salita, Panginoon, sapagkat kayo po ay dakilang Diyos na napakagaling magbigay o walang paparis sa inyo sa kakayanan ninyong magpaliwanag o kakayanan ninyong magturo. Kayo ang aming dakilang teacher, Panginoon. Ngunit dahil nga sa kami ay makasalanan na madalas ay tatakpan ng aming mata o ng aming pag-iisip ang kung ano ang nangyayari sa aming kapaligiran sa mundong ito. O kaya ay mas nauuna minsan ang aming pakiramdam, ang aming sariling pangunawa sa halip na magpasakop sa inyong pangunawa o sa halip na manampalataya sa inyong salita. Kawaan niyo kayo, Panginoon, sapagkat alam niyo nga po na kung sa aming sarili hindi po namin kayang intindihin o unawain man lang ang inyong salita.
Kaya tulungan niyo kami na hindi lamang nawa makaunawa, kundi ang inyong salita ay tunay nga pong maisabuhay namin at magamit namin sa lahat ng pang-araw-araw namin pamumuhay para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So buksan po natin ang ating hawak na Biblia sa Lucas chapter 10 at ating pong basahin ang verse 17 hanggang 24. Ito po ang salita ng Panginoon. Pakinggan nga po natin ng may pagpapakumbaba. Bumalik na may kagalakan na nagsasabi, o bumalik ang pitumpo na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa inyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Nang oras ng iyon, nagalak siya sa Espiritu Santo at sinabi, ako nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong ikinubli ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino, at ipinahayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong harapan. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak maliban sa Ama, at kung sino ang Ama maliban sa anak, at kanino mang ninanais ng anak na ipahayag niya o pagpahayagan niya. At paghanap niya sa mga alagad ay palihim niyang sinabi, mapapalad ang mga matang nakakita ng inyong nakikita, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakita at hindi nila nakita, at marinig ang inyong maririnig at hindi nila marinig. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Yan po natatapos ang pagbabasa ng dakila, banal, walang kapintasan na salita ng Panginoon. Nawa siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan. Siguro lahat naman tayo nakaranas na magalak, na magkaroon ng tinatawag nating sobrang kagalakan. O kaya, baka nakakita na kayo ng ganun na tao na lumapit sa iyo at talagang grabe. Yung kung pwede na, maglulundag siya sa iyong harapan para sabihin sa iyo na siya ay sobrang nagagalak. Sa aking buhay, pagpasensyahan nyo, kasi ito lang ang pwede kong ma-share sa inyo, na talagang sigurado kung totoo. Naranasan kong magalak talaga sa aking buhay. At yun ay yung sagutin ako ng oo ng aking asawa. Although hindi ako nagsinsigaw nun, pero sa puso ko parang gustong sumabog sa sobrang kagalakan. So kayo, ano ba yung nagbigay sa inyo? Anong naalala ninyo? May nagbigay sa inyo ng kagalakan?
sa inyong mga nakaraang mga panahon? Ano yung naalala ninyo na talagang masabi nyo na yung kagalakan nyo ay parang gusto nyo sumambulat sa sobrang kagalakan? Sa mga nakakakilala kay nabanggit na natin yung pangalan niya last week, yung sumulat po ng Amazing Grace, si John Newton, yung kinakanta nating Amazing Grace. Sa kanyang tawag natin dito, biography, na isinulat na ipinablis, may libro na ginawa sa kanyang biography na sinulat nga ni William Wilberforce. Ang isa sa bukod doon sa nasabi natin na yung kanyang biography, pinapakita talaga na siya ay naging makasalanang sobra. Kaya't nung siya iniligtas ng Panginoon, naisulat niya yung Amazing Grace na talagang siya doon sa biyaya ng Diyos na kanyang naranasan. Amaze na amaze siya. Pero ang isa pa, sa nandun sa kanyang biography, ay yung compilation daw, yung kabuuan ng lahat ng kanyang mga love letter sa kanyang asawa. Ang pangalan ng asawa niya ay si Polly. At doon daw sa lahat ng mga love letter niya na yun, nung mabasa ito, ng kanyang mga kaibigan, nung mabasa nila yung lahat ng mga sulat na yun, sabi daw ng mga kaibigan niya, parang delikado itong libro na to. Delikado ito sa mga Christian husband. Alam niyo bakit? Kasi ang nakapaloob doon sa sulat ni doon sa biography, sa talambuhay ni John Newton ay nagpapakita kung gaano niya minamahal yung kanyang asawa. Actually, kinonfess daw niya doon na may mga pagkakataon daw na pag nag-uusap silang mag-asawa ay pinag-uusapan nila, hindi kaya sumusobra na yung pagmamahalan natin? Hindi kaya na-idolize na natin ang bawat isa? Aminado daw sila sa ganun. Masyado na yata natin mahal ang isa't isa. Baka naman nagiging idol na natin ang isa't isa. Personally, kung naroon tayong mga asawa na lalaki o kahit yung mga asawang babae, kung magkaroon lang tayo ng ganoong struggle siguro, na parang iniisip natin, ina-idol na natin yung ating asawa, ay masasabi kong magandang sign pa rin yan ng inyong na ibig sabihin mahal na mahal niya yung inyong asawa at hindi po ipinagbabawal ng Diyos na mahalin natin yung ating asawa. Vice versa, babae, lalaki. Although, yung mga kaibigan daw ni John Newton na nakakilala nga sa kanila, medyo napapakamot daw yung kanilang ulo. Alam niyo bakit? Kasi sabi nila, ba't kaya ganun na lang ang pagmamahal ni John sa asawa niya si Polly? Hindi naman, parang hindi naman kaibig-ibig kung titingnan mo si Polly. Kasi hindi naman daw siya maganda. Hindi naman din daw siya matalino. Kumbaga, yung kasabihan sa English, she was neither pretty nor smart. Yun daw ang description nila kay Polly. So, sabi niya, ba't ganun mo lang grabe magmahal si John sa kanyang asawa? Ano ba ang nakita niya? Ayan. Ano ba ang nakita niya kay Polly? Alam mo explanation ni John Newton? Sabi daw ni John Newton, at ito sinabi niya mismo sa kanyang kaibigan lang,
Sabi niya, some women are like a pineapple. Pineapple. Nasabi niya, maaring hindi ninyo nakikita ang kaibig-ibig na katangian ni Polly pag tinitingnan niyo siya panlabas. Pero ako kasi, sabi niya, hindi ko lang siya tinitingnan na panlabas, kundi siya ay nakasama ko, na-experience ko siya bilang asawa. Naranasan ko siya kung paano siya magmahal. So yun ang dahilan kaya ko siya minamahal. Hindi ako masyado nakaka-identify kay John Newton kasi mukhang baliktad kami mag-asawa. Ako yung mukhang pineapple. At siya yun. Anyways, pero naniniwala ako na sumasang-ayon ako sa kanya. May kasabihan tayo, don't judge the book by its cover. Diba? Totoo yun. So, ang tanong pa rin is, ano nga ba ang nagbibigay sa atin ng kagalakan? Ano nga ba nagbibigay sa atin ng joy o ng kagalakan? Trinay kung tingnan sa Bible, yung salitang rejoice, o joy, karamihan ng mga verses na nagsasabi na magalak tayo ay ito ay may kinalaman sa relasyon natin sa Diyos. Diba? Alam niyo, Philippians 4:4, rejoice, saan? In the Lord. Kaya ka magre-rejoice kasi ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Diba? Yung Psalm 118:24, yung pinanggalingan ng this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. So kumbaga sinasabi sa Psalm 118:24, kaya ka magagalak kasi nananampalataya ka na ang araw-araw sa buhay na ang araw-araw na dumarating sa buhay mo ay gawa ng Diyos yan. Kaya ka nagigising at buhay ka pa kasi gawa ng Diyos yan. So, kung ano man yung dumarating, nagpapasalamat ka kasi alam mo, hawak ng Diyos yan. And sa Galatians 5, yung fruit of the Spirit, kasama doon yung joy. And then, si Luke mismo, sa ating pinag-aaralang Ebanghelyo, sa chapter 15, mapapag-aaralan natin yan later on. Alam niyo kung ano yung kanyang sinabi? Siguro buksan natin yan. Napakaganda yung kanyang sinabi. Luke chapter 15, verse 7 to 10. O 7 and 10. Nag-lock mo naman yung cellphone ko. Luke 15. Seven and 10. Ito po yung sinabi ni Luke, na may kinalaman sa rejoice o kagalakan. Sabi niya sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Diba? Magagalak pati ang mga anghel sa langit o magkakaroon ng kagalakan sa langit pagka mayroong isang tao na bumalik sa Panginoon o nagkaroon muli ng relasyon, ng tamang relasyon sa Panginoon. Yan po yung sinasabi dyan. And then sa verse 10, gayon din, sinasabi ko sa inyo,
may kagalakan sa harapan ng mga anghels ng Diyos sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Diba? So, yan po at napakarami pa po ng mga verses sa Bible na nagsasabi na ang kagalakan ay nakabase sa relasyon sa Diyos o nakabase sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Nakabase sa pagpaparanas ng Diyos ng kanyang biyaya sa tao. Kaya mayroong kagalakan. May sinabi sa Luke chapter 12 verse 34 na yung atin daw, kung nasaan daw yung ating puso, ay nandoon din yung ating kayamanan. Nang ibig sabihin nun, kung ikukunik natin sa pinag-uusapan natin, sinasabi ko sa inyong kagalakan, kung saan ka nagagalak, kung saan ka nagkakaroon ng sobra-sobrang kagalakan, yan ay ang iyong itinuturing na napakahalaga para sa iyo o kagalakan o na kayamanan para sa iyo. So dito nga, babalikan natin yung pangyayari sa mga binasa nating talata, verse 17. Na nung nag-report na sila, pagbalik nila kay Jesus, yung mga ipinadala niya, kung baka nga magtanong nga pala kayo, kasi ito din yung isang ginagamit ng mga kinikritik ng Biblia, depende po sa version na binabasa nyo, kung 70 ba o 72 yung ipinadala. Kasi sa NIV version, kung di ako nagkakamali, ang sinabi doon 72. Pero sa ibang version, tulad sa Tagalog version natin, 70 yung pinadala. Pero hindi po kasi mahalaga yan kung ilan sila. Ang mahalaga ay yung naranasan nila nung sila ay humayo. At yun ang sinabi dito. Na nung bumalik sila, galak na galak sila. At ang ibinalita nila, nung tinanong sila ng Panginoon, kumusta naman yung inyong misyon? Ano sabi nila? Lord, kakaiba ito. Kasi sabi nila, pati yung mga masamang espiritu sumusunod sa amin pag binanggit namin ang iyong pangalan. Amazing talaga ito. Bukod sa nagpapagaling na kami ng mga may sakit, yung masamang espiritu lumalayo pa pag binabanggit namin o dinideclare namin ang iyong pangalan. So makita natin na ang ating Panginoong Yesus sa verse 18, sumang-ayon siya sa kanilang kagalakan kung tutuusin. Kaya ang sabi niya, I saw Satan fall like lightning from heaven. Talagang napakaganda niya. Nakita ko nga si Satanas na nahulog na katulad ng isang kidlat mula sa langit. Ngayon, ano nga ba ang dahilan bakit dapat nga rin lang talagang magalak din sa bagay na ito? At si Jesus nga ay nakikigalak. Although mamaya makikita natin na meron siyang sasabihin na mas dapat pang ikagalak kaysa pangyayari ito. Ano nga bang ibig sabihin ng pangyayari ito? Bakit sinabi ng Panginoon na nakita niya si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat? Alam po natin na ang pangyayaring ito naranasan ng 70 o 72 ay patikim sa kung ano talaga ang kabuuan ng nangyayari sa misyon na ginawa ng ating Panginoon Jesus pagpunta niya dito sa lupa. Alam niyo yung dinidevotion natin sa pamagitan ng pangunguna ni Brother Adrian sa prayer meeting natin ay Book of Acts. Yung Book of Acts, di ba sa chapter 2, natapos na namin yun,
ay yung tinatawag na Pentecost, kung saan bumaba yung banal na Espiritu sa mga apostol. Ano? Makita natin na yung pangyayaring iyon ay yun ang umpisa na kung saan ang Ebanghelyo o ang salita ng Panginoon ay lumaganap. Ano? Na kumbaga, para bang yung sinasabi dito ni Jesus na nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat, ang sinasabi niya dito, nag-umpisa na. Ano? Nag-umpisa na ang pagbagsak ng kaharian ng Satanas. Bakit? Kasi nga, kung tutuusin, bago dumating ang ating Panginoong Yesus, ang tawag sa panahon na yun, bago ang kanyang pagdating, ay yung Dark Ages. Ano? Ang madilim na kasaysayan ng mundo nung bago dumating ang Panginoon. Ngunit nung dumating na siya, ang sinasabi niya, ang naranasan ninyo na pangyayari na kung saan ay nakita ninyo kung paano magpasakop ang dyablo sa aking kapangyarihan, ay patunay na ang aking kaharian ay nag-uumpisa ng lumaganap. Na ang aking kaharian ay magiging matagumpay sa totoo lang. And alam natin yung nangyari, di ba? Nag-umpisa lang saan? Sa Israel, yung Ebanghelyo. Pero nasaan na ngayon ang Ebanghelyo? Di ba nasa buong mundo na? Di ba? Nasa buong mundo na. Na kumbaga, yun kumbaga dahilan kung bakit pati si Jesus ay natutuwa din siya, nagalak din siya sa kanilang naranasan. Biruin mo, di ba? Hindi lang nagpapagaling ng may sakit, kundi in Jesus' name, tumatakbo ang masamang espiritu. Ano? Pero ito ngayon, ano? Kung itutuloy natin sa verse 20, balikan natin. Luke 10 verse 20, di ba sabi niya, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito. Masaya siya eh. Kumbaga pa, nakikigalak na siya eh. Pero bigla niyang sinabi, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito. Na ano daw? Na ang mga masasamang espiritu ay nagpapasakop sa inyo. Kundi ano daw? Kundi inyong ikagalak na ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Ano kaya ito? Akala ko bang yun na yun, magalak na nakita yung kapangyarihan ng Diyos, na ipinapakita na ang kaharian ng Diyos ay talagang lalaganap sa sanlibutan. Pero bakit na sinabi na huwag lang kayong magalak dito? Dito po makikita natin na ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi, ang tawag natin dito, huwag kayong makontento dyan. Huwag mo magandayan talaga, kasi patuloy yan na maghahari talaga na talagang maitatatag ang kaharian ng Diyos sa puso't buhay ng kanyang mga hinirang. Pero huwag kayong makontento dyan. Mayroon pang mas malalim dyan na dapat ninyo ikagalak. At ano nga ba ito? Ano sa tingin ninyo? Yung sinasabi niya dito. Ito po, sabi niya, mas magalak kayo na ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. O sa madaling salita, mas magalak kayo na kayo
ay nakaranas ng biyaya ng pagpapatawan, na makaranas kayo ng biyaya ng pagliligtas. Mas magalak kayo na makita ninyo o na nakaranas kayo ng kaawaan, ng pagbabago sa inyong buhay. Bakit? Kasi kung nananatili lang kayo doon sa mga pangyayaring yun, dakilang mga pangyayaring yun, hindi yun ang makapagliligtas sa inyo. Kundi ang makapagliligtas sa inyo ay ang biyaya ng Diyos. Kumbaga, ang sinasabi ng Panginoon dito, mas magalak kayo na malaman ninyo na ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil yan ang katunayan na ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa inyong buhay. So ano nga ba kasi ang mga katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos? Una, makikita natin na pagbiyaya ng Diyos ang pag-uusapan, kung kaya't sinasabi ng Panginoon na ito dapat yung mas na ikinagagalak ninyo, yung biyaya ng conversion o ng inyong kaligtasan. Yung kaligtasan o yung biyaya ng kaligtasan ay ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng taong makasalanan. At yung biyaya ng kaligtasan ay ang patunay ng ang tawag natin dito, miracle. Ito yung tunay na miracle na nagbibigay ng totoong buhay. Kasi ang buhay na ibinibigay ng biyaya ng kaligtasan na nanggagaling sa Diyos ay hindi lamang buhay na pisikal, hindi lamang buhay na pansamantala, kung hindi ito ay buhay na walang hanggan. Dahil yung mga naranasan ng mga apostol, although napakagandang pangitaan, napakagandang patuloy yun na maghahari ang kaharian ng Diyos, pero wala pa doon yung tinatawag na nating patunay ng biyaya ng Diyos. Kasi hindi pa doon pinag-uusapan ng kaligtasan. Pero ang sinabi ng Panginoon sa verse 20 na yung pangalan mo ay nakasulat sa libro ng buhay sa langit ay mas patunay ng biyaya ng pagliligtas ng Panginoon. Na masigurado mo na ikaw ay kasama, na ang pangalan mo ay nakasama sa listahan ng mga makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang presensya sa langit. Na yung biyayang yan ay nagbago sa iyong o nagbumuhay sa iyong patay na pagkatao. O yung biyayang yan ay nagbago sa iyong makasalanang puso, kung kaya't ikaw ay nakakatiyak ng iyong pangalan ay nakasulat sa langit. Na kumbaga ikaw ay tumugon sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon, kung kaya't ikaw ngayon ay mayroon ng buhay na walang hanggan. So, ang tanong ngayon ay ganito. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon Yesus na dito kayo magalak. Ang biyaya ng kaligtasan ang dapat ninyong ikagalak. Sa halip na ang mga nararanasan nating kung meron man, although maraming mga grupo na ito yung kanilang
pinipilit na gawin, yung mga miracle crusades, yung healing crusades, Pero dito sinasabi ng Panginoon, ang mahalaga ay ang biyaya ng kaligtasan. Ang tanong, kayo ba? Ito din ba ang inyong ikinagagalak? Nagagalak ba kayo? Sapat ba o mayroon ba kayong tunay na kagalakan kapag nakakarinig kayo o nakakakita kayo ng taong nagbabalik loob sa Diyos? O pagka mayroon kayong taong nababahaginan ng salita ng Diyos at alam ninyong siya nga ay mananampalataya sa Diyos, yan ba ang inyong kagalakan? O kayo ba ay mayroon ba sa inyong pamumuhay yung pagnanais na dahil ang inyong ikinagagalak ay ang tao ay na mayroong taong maligtas ay nagkakaroon din kayo ng yung pagnanais na talagang manalangin sa Panginoon, di ba? Paglabas mo sa bahay mo, anong panalangin mo? Bukod sa, Lord, iligtas mo ako, gabayan mo ako, ingatan mo ako. Nanalangin ka ba ng Panginoon sa lakad ko ngayon? Nawa makakita ako ng tao na masisiran ko ng salita ng Diyos. Kasama ba yan sa prayer nyo? Kasama ba sa inyong kagalakan na nag-iisip kayo ng tao na mayroon kayong na ibabahagi sa kanila na hindi material lang, hindi para sa physical lang, kundi para sa kanilang kaligtasan. Kung tayo ay mga nagsasabing disipulo ng ating Panginoong Hesus, pinapakita sa atin ngayong umaga na yan po ang sinasabi ng Panginoon na dapat nating mas ikagalak bilang mga nananampalataya sa Kanya, bilang Kanyang mga disipulo. Dahil siya mismo, yan ang Kanyang sobrang ikinagagalak. So sana sa araw-araw ng ating buhay, ayan ay hindi mawawala sa ating mga panalangin. Na ipanalangin natin na ang iglesia o ang kongregasyon na ito, hindi lamang ang mga pastor, ang mga elder, kundi ang buong kongregasyon ay makapamuhay na yan ang ating talagang hinahanap na kagalakan sa ating buhay bilang mananampalataya. Na makahanap tayo o napadalhan tayo ng Diyos, ng tao, na mababahaginan natin ng Kanyang Ebanghelyo o ng Kanyang salita. Na magiging kagalakan para sa atin na mayroong tao na aalisin ng Diyos sa kadiliman, na ililigtas ng Diyos sa mabangis na pagkilos ng kasalanan sa kanilang buhay at sila ay ililipat sa maluwalhating kaligtasan ng Panginoon. Sa kaliwanagan, aalisin sila sa kadiliman at ililipat sa liwanag ng kaharian ng Diyos. So kung tatanungin mo ako, ano nga ba mayroong, tayo nga ba dito sa RCLP, Reformed Church in Las Piñas, ganun ba ang ating buhay? Ganun ba mayroon tayo dito sa ating simbahan o sa ating kongregasyon na tayo nagagalak sa kaligtasan ng tao? Masasabi ko, oo naman, pero kulang pa. Kulang pa. So yun yung una. Kung biyaya o grace ang pag-uusapan, sinasabi ng Panginoon, ang ikagalak natin ay yung biyaya ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Pero meron
Bukod sa converting grace, yung susunod sa verse 21 and 22, ano sabi niya? Nang oras ng iyon, nagalak siya sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, na inyong ikinubli ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino, at ipinahayag mo ang mga ito sa sanggol, o Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong harapan. Anong sinasabi dito ng Panginoon? Dito makikita natin na dinideclare ni Jesus sa kanyang panalangin na ang mga nangyayari tungkol sa pangyayari sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, lalo na dito sa nararanasan ng mga apostol o ng mga disipulo sa kanyang panahon, ay patunay na ang Diyos talaga ang nagpapangyari kung kaligtasan ng pag-uusapan. At yung pangyayari na kanyang ginawa, ang sinasabi niya dito, Panginoon, nagagalak ako kasi ipinapakita mo na gawa mo talaga ito. Ano? Dahil nung ipinadala mo ang Mesaya o nung ipinadala mo ako dito sa lupa, ang ibinigay mong mga disipulo ko ay hindi mga taong sikat. Hindi mga taong kilala. Hindi mga taong may kapangyarihan. Ano? Hindi sila yung mga hari, hindi sila yung mga propeta, hindi sila yung mga pari, o yung mga eskriba, o yung mga leader ng mga kongregasyon o ng mga sekta. Ano? Kundi, sino yung mga ibinigay mo ng mga disipulo ko? Fishermen. Ano? Mga isda, mga tax collector. Ano? Mga magsasaka. Ano? Sinasabi ng Panginoon, alam ko na itong nangyayari ngayon sa buhay ng aking mga disipulo ay patunay na ikaw ang nagpapangyari nito. Kasi kung tao ang mag-uorganisa ng mga taong sasama sa akin, sabi niya, iba ang gagawin nila. Ang gagawin nila ay kukuha sila ng mga celebrities. Kung tao ang magpanukala sa gagawin ng Panginoon o nagplano sa ginagawa ng Panginoon, ang mangyayari ay celebrities for Jesus ang kasama niya. Ano? O kaya politicians for Jesus or powerful for Jesus. Ano? Pero sinasabi ng Panginoon Jesus, hindi yan yung mga kasama ko. Hindi yung mga kilala, hindi yung mga tinitingala. Kung hindi itong mga kasama ko ay yung mga hindi pinapansin ng lipunan. Yung mga hindi tinitingala ng mga tao, bagkus sila ay yung mga mababa ang tingin sa kanila ng mga tao. Kung kaya, Panginoon, nagpapasalamat ako na ito ay patunay na ang nangyayaring ito ay ikaw talaga ang may gawa. Nakikita ang iyong kapangyarihan na siya talaga ang naghahari. Ikaw talaga ang nakakapangyari. Ngayon, ang tanong, ano ang kaugnayan nito sa ating kongregasyon o sa ating buhay bilang mananampalataya, lalo na sa panahon natin ngayon? O kahit sa panahon nila. Alam mo, medyo naniliit ako kung tutuusin sa bagay na ito. Alam niyo bakit? Kasi tayo dito sa ating kongregasyon, makikita din natin ang biyaya, sobra-sobrang biyaya ng Panginoon sa atin. Alam niyo bakit? Kasi dito sa ating kongregasyon,
siguro sa karamihan ng mga kongregasyon o ng mga simbahan na nakikita natin sa paligid, kung makikinig kayo ng kanilang pagsamba, lalo na sa kanilang pangangaral, bibihira na po yung naninindigan sa Ebanghelyo. Bibihira na yung ang ipinapangaral ay yung tungkol sa biyaya ng Diyos. Kung hindi, narinig niyo siguro yung tinatawag nating prosperity gospel. Yan po ang maraming laganap sa churches ngayon. O yung tinatawag nga nila na ano ba tawag nila yung service nila, yung seekers service. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng seekers service? Yung pagsamba nila hindi na talaga nakatuon sa Diyos, kundi nakatuon sa kung ano ang gusto ng tao, para bang nagbebenta ng kung ano. Para dumami tayo, kailangan alamin natin kung anong gusto ng tao at yun ang ibigay natin sa kanila para bumalik sila. Di ba nakakapangilabot? Pero sa awa at biyaya ng Panginoon, tayo po ay naninindigan na dapat ipangaral ang tamang katuruan na galing lamang talaga sa kung ano ang katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos. At mga kapatid, hindi po namin magagawa yan sa sarili lang namin. Kung magagawa man natin yan, dahil po ang Panginoon ang kumikilos sa atin. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pulpitong ito, upang ang may pahayag ay ang salita ng Diyos lamang at wala ng iba. At with that, hinihiling ko po mismo ang inyong panalangin na kaming mga tumatayo sa pulpito ay patuloy niyong ipanalangin sa Panginoon na kaawaan nga kami. Patuloy na ang may pahayag lang namin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ano? So anong magiging tugon natin dahil tayo ay pinananatili ng Diyos na nakakapakinig ng tamang katuruan na galing sa Biblia, na nakakapakinig ng tamang ebanghelyo, na tayo naninindigan po rin sa kabila ng marami ng hindi, tayo naninindigan pa rin. Sasabihin ba natin, ganyan kasi sila at tayo ganito, wala sila, gano'n ba yun? Inawi magyayabang ba tayo? Hindi po. Mas lalo tayong dapat maging mapagpakumbaba. Dahil nga, ang sinasabi natin, kung nagagawa man natin ito, yun ay patunayan na ang Diyos kasi ang kumikilos sa ating kongregasyon. Ano? At pangalawa, alam niyo yung papag-aaralan din natin ito later on sa Luke chapter 12 verse 48. To whom much is given, much is required. Kasi ang tanong, bakit nga ba kinakalooban ng Diyos na manatili ang kongregasyon na ito sa katotohanan? Bakit kinakalooban ng Diyos na ang kongregasyon na ito ay nananatili nagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos lamang? May dahilan ng Panginoon. At ang isang matibay na dahilan ay walang iba kung hindi ang upang tayo ay kanyang gamitin na maipahayag din ang katotohanan ito sa iba. So nakita natin, na sinasabi ng Panginoon, huwag niyong ikagalak ang inyong kakayanan na magpalayas ng demonyo, na magpagaling ng may sakit kung mayroon man. Huwag ninyong
malaki ang kung ano ang kaya niyong gawin. Naalala ninyo yung pangyayari sa buhay ng Panginoon nung may mga lumapit? Di ba sabi doon? Picture ng huling araw. Panginoon, papasok kami sa langit kasi ganito yung mga ginawa namin. Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Magsilayo kayo kayo. Hindi ko kayo kilala. Kayo mga gumagawa ng masama. Kasi hindi nakabase sa biyaya yung kanilang dahilan kung bakit sila lumalapit sa Panginoon, kundi nakabase sa kung ano yung ginawa daw nila sa pangalan pa ng Panginoon. Dinuin mo? Kung kahit ang sinasabi dito ng Panginoon, mag-focus tayo, mas magalak tayo, ang dapat na-focus ng ating kagalakan ay yung pagkilos ng biyaya ng Diyos, lalong-lalo na may kinalaman sa kaligtasan. Ano? So sinabi nga ng Panginoon, magalak tayo sa biyaya ng pagliligtas ng Panginoon. And then yung pangalawa, magalak tayo sa biyaya ng kapangyarihan ng Diyos na siya talaga ang nagpapangyari, lalong-lalo na siya ang nagpapanatili ng kanyang salita sa kumbaga nagbibigay ng kakayanan na makapanatili tayo sa katotohanan. And then yung pangatlo, sa verse 23 and 24, ano naman ang sinabi niya? Ang pagharap niya sa mga alagad ay palihim niyang sinabi, mapalad ang mga matang nakakita ng inyong nakita, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming mga propeta, mga hari, ang naghangad na makita ang inyong mga nakita at hindi nila ito nakita, at marami ang inyong narinig ay hindi nila narinig. Alam niyo, marami akong narinig ng mga Christian minsan na sinasabi nila, buti pa ng lumang tipan. Diba? Biruin mo si Moises, nakakausap niya ang Diyos. Diba? Biruin mo. Diba? Nakikita nila yung ulap, yung apoy, kasama nila pag naglalakbay sila sa disyerto. Biruin mo na hati yung dagat. Diba? Kakaiba yung sana nagbuhay na ako ng lumang tipan, siguro magiging matatag akong mananampalataya. Di ba yung sinasabi nila? Pero alam niyo yung sinasabi dito ng Panginoon, mas mapalad tayo ngayon. Mas pinagpala tayo ngayon. Alam niyo bakit? Kasi sa kanila, yung Mesiyas, narinig yan nila na may darating na ipapadala ang Panginoon na Mesiyas. Nabasa lang nila ito sa mga sulat ng mga propeta. Pero ano sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Alam niyo, mapalad kayo. Bakit? Kasi yung narinig lang sa katuruan ng mga ninuno ninyo sa pananampalataya, kayo nakita ninyo, kayo narinig ninyo. Na-experience ninyo ako. Narinig ninyo ako. Nahawakan ninyo ako. Ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad at sinasabi rin naman sa atin na magalak tayo sa Panginoon kasi kinalooban niya na yung kaalaman na mayroon tayo ay mas kompleto. Hindi lang kompleto na alam natin, na intindihan natin, kundi kompleto kasi mararanasan natin. Kinikilabutan ako kasi timing na naman yung ating Lord's Supper eh. Ano? Yung Lord's Supper ay nagpapakita sa atin o nagtuturo sa atin na sinasabi nga natin, yung katuruan tungkol sa Diyos, hindi lamang natin naririnig, kundi sa pamamagitan ng Lord's Supper, nahahawakan pa natin, oh. Hindi peke yung tinapay. Totoo.
tapos tinikman mo, totoong tinapay din. Ganun din yung alak. Ano? Totoo talaga siya. At sabi nga natin, ganyan katotoo ang mga pangako ng Diyos. Ano? Yun yung sinasabi nito ng Panginoon. Ano? Mayroong pangyayari sa Bible sa John chapter 9, verse 1 and following. Siguro alam niyo ito eh. Ano? Yung tungkol sa bulag na pinagaling ng Panginoon. Tapos nung umuwi na siya, sinundan siya ng mga Pariseo, ng mga skriba. Tapos kinukulit siya, pati yung magulang niya. Tapos tinatanong nila, sino ba yung nagpagaling sa'yo? Ano sa tingin mo? Sino ba siya? Propeta ba siya? Siya ba yung Mesiya? O baka makasalanang tao din yata yun? Ano? So, yung mga magulang niya, nung tinatanong siya ng mga Pariseo, sabi nila, hindi namin alam kung ano nangyari sa kanya, basta ang alam lang namin, bulag yan, nung ipanganak, pero ngayon, umuwi, nakakakita na. Kaya, huwag kami tanongin niyo, siya ang tanongin niyo, total, nasa wastong gulang na rin naman siya. So, binalikan siya ng mga Pariseo. Tapos tinanong siya ulit, kinorner na siya, talagang pinasagot na siya. Alam niyo kung ano sagot niya? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala kung sino siya. Basta ang alam ko, pinagaling niya ako. Basta ang alam ko, binigyan niya ako ng paningin. Basta ang alam ko, niligtas niya ako. At kung babasahin natin ang buong kasaysayang ito, pinapakita dito ni John na itong taong ito ay talagang nanampalataya sa Panginoon. Kaya lang, ito ngayon yung tanong. Dahil nga sa siya ay ang kanyang kaalaman ay yung kaalaman lamang na galing sa lumang tipan. Kaya nung makita niya si Jesus, hindi niya ito kilala. Naigits niyo? Pero alam ko, dito sa ating kongregasyon, kahit na siguro yung mga anak ni Brother Arby, pag tinanong ninyo o tinanong natin, who is Jesus? Sino si Jesus? Yung lalaking ito, sabi niya, hindi ko alam, hindi ko kilala. Pero maaring alam ko, halos lahat sa atin, naniniwala ako, lahat tayo, alam natin ang sagot doon. Kung tayo ang tatanungin ng mga Pariseo, sasabihin natin, si Jesus ay hindi makasalanan. Siya ay nabuhay ng perpekto. Siya ay namatay na perpekto at namatay siya para sa akin. Ano? Kung kaya ako ngayon ay mayroong katiyakan na humaharap sa Diyos dahil sa kanyang ginawa. So kung tayong tatanungin ng Pariseo, diretso ang sagot natin, hindi siya makasalanan. Bakit? Bakit tayo ganoon ka-alam? Bakit ganoon tayo kasigurado sa sagot natin? Kasi nga, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kaawaan ng Diyos, kasi alam niyo, hindi lang naman tayo nakakarinig ng pagtuturo ng Biblia eh. Di ba? Pero tayo, lalo na sa kongregasyon na ito, maliwanag sa atin ang katuruan na yan. Maliwanag sa atin ang sagot kung sino si Jesus. Dahil kompleto ang ating pinagkukuhanan ng kaalaman. Kompleto ang ibinigay ng Diyos na katuruan
sa salita, kundi pati nga sa pamamagitan ng kanyang mga sakramento. Itong Lord's Supper at saka yung bautismo. Ano? So, purihin ng Panginoon, ano? Sapagkat tayo ay kanyang kinaawaan na mayroon tayo niyan, na ang patunay na ang Diyos ang kumikilos sa ating kalagitnaan. Kasi sabi ko nga, kung pumunta kayo sa ibang mga grupo na nagsasabi rin namang mananampalataya o nagsasabi rin namang sumasamba sa Diyos, o tingnan nyo na lang yung inyong paligid. Ano? Halos lahat naman ng tao nagsasabing kumikilala sa Diyos, diba? Pero wala sila ng katuruan, ng kaalaman na mayroon tayo. Bakit? Kasi hindi ibinigay ito sa kanila ng Diyos. Kung mayroon tayo nito, kasi ibinigay ito sa atin ng Diyos. Hindi natin naalaman ito dahil sa matalino tayo, o dahil sa magaling tayo, o dahil gusto natin. Kaya tayo nandito ngayon at naririnig natin ang tamang katuruan, tinatanggap natin ang tamang katuruan, pinangahawakan natin ang tamang katuruan, at isinasabuhay natin ang tamang katuruan. Bakit natin nagagawa yun? Dahil ang Diyos ay kumikilos sa atin. Dahil nararanasan natin ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos, nararanasan natin ang biyaya ng kapangyarihan o probidensya ng Diyos na ang nangyayari sa atin ay siya ang nagpapangyari. At higit sa lahat, ang Diyos talaga ang nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at sa kanyang salita. So mga kapatid, na-realize niyo ba yung privilege niyo? Ang tanong lang ngayon ay ganito. Sobra-sobra ang privilege niyan ng Diyos sa atin, na ipinaranas niya ang dakilang biyaya niya sa atin. So ang tanong, yan na nga ba ang inyong kagalakan? Tunay nga bang nagagalak kayo na naranasan ninyo ang biyaya ng Diyos? Kung sinasabi natin na tayo ay disipulo nga ng ating Panginoong Hesus, sinasabi sa atin ngayon ni Luke, unang Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Lucas, ng ating Panginoong Hesus ay nagagalak din siya sa biyaya ng Diyos. So kung tayo disipulo ng Panginoon, yun din dapat ang higit na ikagalak natin sa ating buhay. Tayo po manalangin. O aming Panginoon at amang banal na makapangyarihan sa lahat, kaawaan niyo nga po kami, Ama, sapagkat alam niyo po ang aming mga kahinaan. Alam niyo po na magamat napakadakila talaga ng inyong biyaya, na kung tutusin, hindi naman namin kaya talagang ipaliwanag ng lubusan sa aming isipan o sa salita na mayroon po kami. Ang alam lang namin, Panginoon, ay amazing talaga ang inyong biyaya. Amazing na dapat na ito talaga ang number one, ang natatangi na siya namin pinakahangad na maranasan araw-araw. At hindi lamang maranasan, Panginoon, kundi maging kagalakan din nawa namin na naiparanas din po ninyo ito sa iba. At gamitin nyo nga nawa kami, gamitin nyo po ang kongregasyon na ito upang ang mga hindi pa nakaranas ng inyong biyaya ay makaranas din sa pamagitan namin. Kaawaan nyo kami, Panginoon, tungin ang dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus.